Philosophies of Education Part 2. Kasi sa last video natin, may mga nag-request na, Sir, pakidiscuss naman po yung ibang mga philosophies. Sige, first question, tinanong to sa board exam, what is considered the oldest philosophy? Ganito ha, pag hindi lumabas yung oldest philosophy, ang itatanong sa board exam, what is considered the first philosophy? Pinakauna. O tinawag siyang pinakamatanda, kasi siya ang pinakauna. Ano po? O sa dalawang tinanong ko, ang palaging sagot sa board exam ay naturalism. Naturalism is considered the oldest philosophy. It is also considered the first philosophy. Ito, tinanong pa to sa board exam about naturalism. Who is the proponent of naturalism? Ang sagot sa board exam ay si Jean-Jacques Rousseau, or si Jean-Jacques Rousseau, or si JJR. Ngayon, sir, ano naman po ang ibig sabihin ng naturalism? First question muna, ano ang root word ng naturalism? Okay, ang root word ng naturalism ay nature. Therefore, ang pinakamahalagang keyword natin dyan ay nature. O may rason kung bakit nature ang root word ng naturalism. Bakit? Kasi ang paniniwala ng naturalism is, the only source of knowledge is nature. In Tagalog, ang paniwalaan lang natin ay kung ano ang nakikita natin sa nature. Ano ang na-observe natin sa nature. Kasi kapag na-observe, nakikita, totoo yan. Kapag di mo yan na-observe, di mo yan nakikita, di yan totoo, huwag mong paniwalaan yan. That's why ito ang tinanong sa board exam. Ang tanong sa board exam ay, what do you call the philosophy that rejects supernatural being? In Tagalog, ano daw ang philosophy na hindi naniniwala sa supernatural being, sa Almighty Creator, or sa Diyos? Ang sagot dun ay naturalism. Bakit? Simple lang. Kasi ang paniniwala ng naturalism, ang paniwalaan mo lang ay yung nakikita mo sa nature, yung na-observe mo sa nature. O may nakikita ka bang physical God sa nature? Wala. So, ang paniniwala niya, pag di mo nakikita, di mo na-observe, huwag mong paniwalaan, di yan totoo. Because, the only source of knowledge in naturalism is the nature. Pero ito yung kwento. Dumating si Plato, na naniniwala sa Diyos, naniniwala sa supernatural being, naniniwala sa Almighty Creator. Ang paniniwala niya, naniniwala siya sa causality. Naniniwala siya sa cause and effect. Na kapag may cause, may effect. Ang tanong niya, buhay tayo. Isinong gumawa sa atin? May nature. Isinong gumawa sa nature? Kaya nagkaroon siya ng idea na dapat there should be a someone who is more powerful. Di po? A divine creator na gumawa sa ating lahat. Kasi nga, causality. Na kapag may cause, may effect. That's why nabuo ang idealism. Explain natin ang idealism. First, ano muna ang root word ng idealism? Okay, ang root word niya ay idea. At kapag sinabing idea, ang idea ay nasa mind. Kaya ang paniniwala ng idealism is, reality exists in the mind. In Tagalog, naniniwala sa katotohanan. Pero ang source ng reality niya is in his mind. Gets ba yan? For example, God. Naniniwala ka bang may Diyos? Yes. Diba? Hindi mo pa nakakita si Lord. Hindi mo pa napakakinggan si Lord. Hindi mo pa nakakausap si Lord, di ba? Pero naniniwala ka ng Almighty Creator kasi may idea ka, may faith, may belief. At nasaan yon? Nasa utak. Ibig sabihin, hanggang may idea ka ng Almighty Creator sa isip mo, that is reality according sa idealism. Ipagpatuloy natin ang kwento. Si Plato may naging estudyante. Sa lahat ng mga estudyante ni Plato, sino ang naging pinakamagaling na estudyante ni Plato? Ang sagot ay si Aristotle. Dahil magaling si Aristotle, sa lahat ng estudyante ni Plato, one day, kinontra ni Aristotle si Plato. Kinontra ng estudyante niya, yung teacher niya. Sabi ni Aristotle kay Plato, Sir, I don't believe with your philosophy idealism. I don't believe that everything exists only in the mind. Kasi naniniwala si Aristotle na, to see is to believe. Kaya nabuo ang philosophy realism. Question, ano ang root word ng realism? Real. Para masabi mong real, totoo, dapat ginagamitan ng senses. Ilan ang senses natin? 5. Sense of sight, hearing, taste, touch, and smell. Keyword, reality exists in the senses. In Tagalog, maniniwala ka lang na totoo kung ginagamitan ng senses. For example, nasabi ko na to sa last video, maniniwala ka lang na may upuan kung nakikita mong may upuan. Sense of sight. Maniniwala maganda ang boses kung napakinggan ang boses. Sense of hearing. Maniniwalang masarap ang luto kung natikman ang luto. Sense of taste. Maniniwalang mabango ang pabango kung naamoy. Sense of smell. Maniniwalang malambot ang upuan kung naupuan mo ang upuan. Sense of touch. Ang pinagkaiba ng dalawa ganito lang. Ang pinagkaiba ng idealism sa realism ganito. Pinagkapareho muna. Pareho silang naniniwala sa reality. Pareho silang naniniwala sa katotohanan. The only difference is the source of their reality.
Kapag ang source ng reality mo exists in your mind, that is idealism. Pero kapag ang source ng reality mo exists in your senses, that is realism. Gets? Sunod naman na philosophy, essentialism. Ano? O di ba nasabi na natin sa last video na may rason nga kung bakit may word na essential sa essentialism. Di ba? Kasi ang focus ng philosophy essentialism ay mga bagay-bagay na essentials or mahalaga sa buhay ng tao. Na maglalaki ka man o babae, mayaman ka man o mahirap, ano man ang katayuan mo sa buhay, dapat meron ka nito kasi essential yan sa buhay mo. At naniniwala ang philosophy essentialism by William Bagley. Ano po? Kasi siya ang main proponent ng essentialism. Na kung ano man ang pinaka-essential sa buhay ng tao, lahat ng yan mga basic. That's why ang keyword mo dyan ay back to basic. Balikan lang natin kung ano lang importante sa atin. Ano? Hindi natin kailangan mga complex. Basic lang. Pwede na tayong mabuhay. For example niyan, basic 3R. Ano yung 3R? Reading, writing, arithmetic. O, di ba mga basic lang yan? Tama? Pero hanggang nabubuhay ka sa mundo, araw-araw ka magbabasa, magbibilang, at magsusulat. Therefore, ang keyword mo dyan ay back to basic. Balikan natin kung ano lang importante sa atin. Yan lang ang focus natin. Ano po? Okay, ang gusto na essentialism mga basics. Pero di ba ang gusto natin, dapat holistic ang bata. Ano po? Dapat hindi lang puro basic ang alam niya. Dapat may complex din kasi para makasabay siya pagbabago ng panahon. Dapat meron siyang knowledge, merong skills, merong attitude, may cognitive, may affective, may psychomotor. Buuin natin ang bata. Kaya lumabas sa isa pang philosophy. Ano yung philosophy? Humanism. Ano po? Pag sinabing humanism, ang keyword mo dyan, HH. Ano ibig sabihin ng HH? Dalawang H? Humanism, holistic. Tandaan mo lang pag sinabing human, holistic. O question, tayo ba ay human? Yes. O paano mo masabing human ka? Simple lang. Masabing human ka, tao ka, pagbuo ka, whole. Anong bubuo sa'yo? Anong tatlong domains sa education? Cognitive, affective, and psychomotor. May knowledge, may skills, may attitude. May head, may heart, may hand. Kaya next time, tinanong ka kung tao ka, ang sagot mo, oo, kasi ikaw lang yung buo. Ikaw lang yung may knowledge, may skills, may attitude. Malinaw ba ako doon? So, ibig sabihin, sa lens ng education, ang goal ng education is to make the students holistic, to make the students whole. Ano po? O question, hindi ka ba nagtataka kung bakit sa lesson plan, tatlong domain ang nandyan? Sa behavioral objectives, di ba? Cognitive, affective, and psychomotor. Simple lang, kasi tatlong bagay lang ang kailangan mo para buuin mo ang bata. Kasi kapag ang bata, tinuruan mo ng knowledge, ng skills, ng attitude, may cognitive, may affective, may psychomotor, lalabas sa klase mo na buong-buong bata. Gets ba yun? Yan ang ibig sabihin ng humanism. Holistic-centered approach. Ito pa, tinanong to sa board exam. What's the goal of K-12? Ang sagot doon, holistic citizen. Ano ba? Humanistic ang approach ng K-12 curriculum. O, next one naman, anong pinagkaiba ng perennialism and progressivism? O, by the way, ang perennialism kay Robert Hutchins. Progressivism naman kay John Dewey. O, simple lang pinagkaiba ng dalawa para madali tayo. Pag sinabing perennialism, ang keyword mo dyan, ang focus niya yung mga hindi nagbabago. Ano po? Kasi hindi binabago, constant, unchanging, everlasting, forever, kasi epektibo. Naniniwala ang perennialism na kung epektibo, wag na nating baguhin pa. Gets ba yun? Pero naman ang progressivism, gustong-gusto niya ang pagbabago. Ano? Kasi sabi ng progressivism, ang mundo nagbabago. Hindi dapat makasabay tayo sa pagbabago. Paano makakasabay? Magbago din tayo. Kasi ang makakasagot sa pagbabago ay pagbabago din. Kung nagbabago ang mundo, edi magbago din tayo. Kaya lahat ng options sa board exam na nagbabago, ang sagot dyan, progressivism. Gets ba yun? Next one naman, si progressivism may kapatid. Sinong kapatid niya? Si pragmatism. Ano po? So, ang pinakamalagang keyword dyan sa pragmatism ay skills. Bakit? Anong paniniwala ng pragmatism? Ideas are true if they work. Maniniwala na to ang isang bagay kung napapakinabangan mo ito. Kasi kapag yung knowledge in-apply mo, nagiging na siyang skills. Kasi sa pragmatism, walang saysay ang purong knowledge lang. Walang saysay yung theory lang yung alam mo. Dapat yung mga alam mo, i-apply mo sa tong buhay. Kaya nga from the word pragmatism, pragmatic, praktikalan. Walang saysay ang knowledge kung di mo naman nagagamit sa tong buhay. Dapat yung mga skills, yung mga knowledge skills, i-apply mo talaga para masabing nagagamit mo yan sa toong buhay. Gets? Next na philosophy naman, existentialism by Jean-Paul Sartre. Or kay Sartre na lang para madaling matandaan. Ano po? So, ang pinaka-keyword mo dyan ay choice. Bakit? In-explain ko na to, ang buhay daw ng tao parang alphabet. Starts from letter B to D, from birth to death. Hanggang nabubuhay ka kasi sa mundo, you are unlimited of choices. Kung sino ka man ngayon, it has something to do with the multiple choices that you have created in your entire life. Ano po? Ito pa, palalimin pa natin ano.
Naniniwala existentialism na ang pinaka-goal mo talaga sa buhay ay mahanap mo ang purpose mo. So, simula ng pinanganak ka, may purpose ka na. So, ang goal mo sa buhay ay mahanap mo yung purpose mo in life. Paano mahanap ang purpose mo? You have to choose. You have to make choices. Kaya nga, ang mga keyword mo dyan, may choices ka, may will ka, may freedom ka, may democracy ka. Kasi lahat ng yan, binigayan sa'yo to satisfy your purpose in life para mahanap mo ano ang purpose mo dito sa mundo. Ano? Gets ba yun? O ito, behaviorism naman. Sinong proponent ng behaviorism? Si Watson. Si John Watson. O naniniwala behaviorism na tayo ay produkto daw ng environment. Ano po? Kung sino man tayo ngayon, it has something to do with our environment. Ano po? So, ang pinakatanong dyan sa board exam, classroom management. O basta classroom management, matik yan. That's behaviorism. Ano po? O in-explain ko na yan sa previous, sa part 1. Panoorin mo na lang pa yung explanation ko. Ano? Next na philosophy naman ay social reconstructionism. O, sinong proponent niyan? Si George Scount. Keyword, lahat ng about society under ng social reconstructionism. Societal problem, societal growth, societal development, human rights, political rights violation, human rights violation, climate change, global warming, lahat ng about society under ng social reconstructionism. 2 words, social reconstruct. Pag sinabing social, nag-uusap-usap ang mga tao dyan? Yes. Pag sinabing reconstruct, may inayos ba dyan? Yes. O bakit? Kasi naniniwala ang social reconstructionism na society palagi may problema. Pero society palagi din may tao. At ang mga tao ito nag-uusap-usap to reconstruct and rebuild the nation. Ano po? Ito tinanong to sa board exam. Ang Sustainable Development Goals SDG. Anong philosophy siya? Sagot, social reconstructionism. Ano po? Bakit? Kasi ang SDG ay mga listahan na gagawin mo for the sake of the entire humanity. Last 2 philosophies, Confucianism and Taoism. Ano po? So, yung Confucianism naman, tinanong sa board exam, sinong proponent ng Confucianism? Sagot, si Confucius. Pag walang sagot na Confucius, ang sagot ay si Kung Fu Tzu. Saan galing ang Kung Fu Tzu? Simple lang. Lahat kasi ng mga Chinese, may English name, may Chinese name. Ano po? Yung Confucius is an English name, pero since taga-China si Confucius, so meron siyang Chinese name. Anong Chinese name niya? Kung Fu Tzu. So kapag walang Confucius, sagot, Kung Fu Tzu. Ano ba? Okay, sige. Ito tinanong pa to sa board exam. Ano? What do you call the compilations of the teachings of Confucius? Ano daw? Saan daw nakikita ang mga compilation ng mga tinuro niya? Kasi teacher sa Confucius. Ano? Ang sagot sa Analects. Analects is a document. Lahat ng mga tinuro Confucius nasa Analects. Dito, tinanong pa to sa board exam. Ano? Ang tanong sa board exam ay, anong bansa daw pinaka-nirespeto ang mga teacher? Ang sagot dun ay, China. Ano po? Sa China, pinaka-nirespeto ang mga teacher. Actually, sa isang research, 100 points ang nakuha. Perfect score, 100 points sa bansang China, pinaka-nirespeto ang mga teacher. Sir, bakit po dun pinaka-nirespeto ang mga teacher? Simple lang. It has something to do with Confucianism. Bakit? Kasi sa Confucianism, the first teacher in China, kapag tinanong, sino ang first teacher in China? Sagot, Confucius. Kapag tinanong din, sino ang great teacher in China? Sagot, si Confucius. So, ibig sabihin sa Confucianism, ang Diyos nila si Confucius. Ang Diyos nila ay isang guro. Kaya pag nirespeto mo ang mga guro, para mo nirin respeto ang Diyos mong si Confucius. Pero kapag binastos mo ang mga teachers, para mo na rin binastos ang great teacher, ang Diyos mong si Confucius. Therefore, ang pinaka-respetadong mga teachers sa buong mundo ay walang iba kundi nasa China. Ano po? It has something to do with the philosophy, Confucianism. Okay, next na philosophy naman ay Taoism. Last na philosophy, Taoism. Sinong proponent ng Taoism? That is si Lao Tzu. Lao Tzu. At kapag tinanong anong compilation ng mga tinuro ni Lao Tzu, ang sagot ay Tao Te Ching. Ano po? Tao Te Ching. Okay, ganito. Ano ang simbolo, sir, ng Taoism? Simple lang. Ang simbolo ng Taoism ay yin and yang. Ano po? Yung yin and yang. Yung yin and yang, yung bilog na may hati sa gitna, may puti at may itim. Ano ang gustong sabihin ng yin and yang? Balance, harmony, equilibrium. Yung tatlong yan. Yan ang keyword sa Taoism. Ano po? So, ganito ha, lahat ng gustong sabihin ng Taoism, nasa simbolo lang na yin and yang. Anong gustong sabihin ng yin and yang? Balance. Naniniwala ang Taoism that everything happens for a reason. Lahat ng bagay merong rason. To maintain balance, harmony, and equilibrium. So, naniniwala ang Taoism na balance ang lahat ng nangyari sa mundo. Balance ang puti sa itim. Balance ang kabutihan sa kasamaan. Balance ang mga mabuting tao sa mga masama. Hindi forever tag-ulan, may tag-init din. Hindi forever malungkot, magiging masaya ka din. Hindi forever tag-hirap, may kasaganaan din. So, lahat ng nangyayari sa mundo,
Everything happens for a reason to maintain balance, harmony, and equilibrium. Ano ba? So, yun ang muna ang pag-uusapan natin sa part 2 ng Philosophy of Education. Yun lang na muna kasi yun lang naman mga lumalabas sa board exam. Ano, yung iba hindi naman masyadong lumalabas. Ano? So, yun yung kailangan yung makabisado sa board exam. Yan, kung... Yan. By the way ha, panoorin mo yung part 1 kasi mas importante yung part 1 kaysa dito. Mas importante yung part 1. Ano? Kailangan mong mapanood talaga yung part 1. Ano po? So, kung nakarating ka sa video to, pakilike naman ng video, isang pindot na yun. Huy, grabe ka naman. Isang pindot lang naman yan. At, yan, pwede pakishare ng video kung natuto ka. At, pakifollow si Sir Nestor kung gusto mo na mga ganitong videos sa Let Topics. Kasi yun ang mga content ko. At, pakicomment naman kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan ang na-reach ng video nito. Shoutout din pala sa mga nanonood sa atin sa Hong Kong, sa SPLE Hong Kong. Thank you very much po sa panonood. And, bye! Good luck sa board exam.